dyan. Wala mapagpalitan guys. At saka dito sa Riyadh guys, paglabas mo, pagpasok mo pa lang, pagdating mo, wala mga tindahan or malapit na mga palitan ng mga pera, wala. Meron siya sa loob. Kaso, yung sa loob, wala rin. Close man naman. Di ba? Yan ang kauna-unahan ko guys na aalis talaga na wala talaga akong pera. Buti na lang may ticket ako. Buti na lang may pamasahe. May pamasahe. May ticket kasi nakabukdaan yung ticket guys eh. So yan, hinintay ko yung alaga ko na darating kasi ang sabi niya, aalis mo na ako, maghahanap ako ng withdrawal ng pera. Hintayin mo lang ako dyan sa pila. Tapos nagantay-antay ako guys ng ilang oras na hinintay ko. Ewan ko kung nasaan na siya. Hindi pa siya bumabalik. Tapos yung mga tao nagpipila, pumapasok na sa loob. Ako pa lang naiiwan na ako. Ilan na nakalampas sa akin kasi nagpapila yan eh. Ilang tao nang lumampas sa akin. Hindi man lang ako makaalis sa natatayuan ko. Kasi nga, wala pa akong pera. Akala ng mga nasa Pilipinas meron tayong pila kung gagala tayo, may pera tayo. Wala tayong pera. Sinasabi ko sa inyo. Ayan na, papasok na ako. Gigil na gigil ako dyan. Wala bit ko lang, bag ko lang. Tapos wala akong perang dala. Ayan, yan yung sa loob nila, yung sa train. At saka first time ko guys na nakapasok. Yan ang ganda, di ba? Nakapasok dyan na akala ko yung parang manibago ka ba, first time mo kasi, di ba, hindi mo alam ang gagawin. Pero meron namang mga crew at sa mag-guide sa inyo kung saan banda, kung anong seat mo, saan ka uupo, saan ka papasok, ganun. Kasi by kumbaga room. Kasi sa atin sa Pilipinas, pagpasok mo sa train, kahit saang upuan, pwede kang umupo, di ba? Pero dito, hindi ka pwede basta-basta na pumapasok. Meron nakalagay doon kung ano yung nakalagay sa ticket. Para siyang airplane. Meron kang seat ng upuan. Yun. Kaya hindi pwede agawin ang upuan mo ng iba. Meron ka talagang sarili mong upuan. Pero sa atin, sa Pilipinas, wala kang upuan, ticket lang, bayad ka, pasok na. Yun. Pero dito, hindi. Pagpasok mo, yung ticket mo, may nakalagay na anong upuan ka. Anong uupuan mo. Ayan. At yan, nakapasok na tayo sa loob. At nag-aabang na tayo dyan guys ayan, pababa na tayo kasi nakarating na tayo sa destination. Ang bilis! Ayan, nag-aabang ako na magbukas ang pinto kasi nga dumating na ako dyan sa Hufop. Ayan. Kung nagtaka kayo kung bakit ako sa loob ng 7 years, yan lang yung kauna-unahan ko na nakalabas at nakabiyahe ng 2 oras na mag-isa. So guys, pagdating ko dyan sa Hopop, ang pinuntahan ko talaga yung kapatid kong may sakit. Ayun, nakakalungkot guys kasi grabe yung prayer namin na sana sana hindi maoperahan kasi meron siyang sakit na yung anong tawag nung sakit niya spleen. Ayun, sa English spleen. Namaga siya. Tapos sabi ng doktor, ooperahan daw. Tapos sabi namin, uwi na lang Pilipinas, pero nag-decide yung amo niya na hindi na lang siya pauwi ng Pilipinas. Pagkos, dito na lang siya sa Damam magpapagamot. So, kaya pinuntahan ko siya kasi hindi man siya makauwi ng Pilipinas. So, ako na lang ang dumalaw doon sa kanya. Tapos, nagpapasalamat kami kasi hindi natuloy yung operation. Inshallah, sana gagaling na siya. So, habang nag-iintay ako guys na magbukas na yung pintuan ng train station. Kasi nag-aabang na si Chinita ni sa akin pagbaba. Kasi si Chinita ni ang susundo sa akin doon sa train station ng Hofop. Ayun, kasi yung kapatid ko na kalalabas ng hospital, kaya kailangan natin dalawin. Siya si Chatterblog. Ayan. At saka napakatagal guys. Yung pala yung pag-andar ng train, unti-unti, dahan-dahan. Ayan na.
bumukas na yung pintuan ayan, lalabas na tayo, andyan na tayo sa Hop-Hop. Ayan, Damam. Ayan, nasa Hop-Hop. Akala ko guys, lalampas ako. Alam nyo guys, noon sumakay ako sa Pilipinas ng train, lumampas kami. Imbis na bababa kami ng Boni Station, lumampas kami ng Boni Station. Pero dito sa Riyadh, iba naman yung train nila. Kasi nga, hindi ka pwede lumampas. Kasi kung saan ka hihinto, doon ka talaga ibababa. Kasi hindi man yun magbubuks yung ibang gate. Meron man ibang pintuan doon sa iba. Kung nasa damam ka lang talaga. Hindi man yun magbubukas. Pag nasa Hop-Hop ka lang, lahat ng nasa Hop-Hop, bababa yun. Kasi sa Hop-Hop sila. Ganun sana sa Pilipinas, guys. No? Kung saan tayo papasok, doon talaga tayo bababa. Para hindi lalampas yung tao. Diba? Maganda yung pamamalakad nila. So, ayan na tayo, guys. Lumabas na tayo. At saka naghahanap-hanap ako, nasaan na ba kaya yung si Chinita ni? Hindi ko makita-kita. So, ang ginawa ko, guys, lumabas na talaga ako doon sa labasan. Doon ako naghanap sa kanya. Kasi, akala ko, lumabas na siya. Yun pala, andun pa siya sa loob. So, nabaliktad niya, guys. Tingnan nyo yung posisyon namin. Ang siya, nasa loob. Ang ako, nasa labas. Parang ako na ang sumundo sa kanya. Ang siya, kalalabas lang niya. Galing sa loob na imbis na siya ang naghintay sa akin, ako na naghintay sa kanya doon sa labasan. Naging baliktad, di ba? Akala nila, kung titinan mo yung video, akala nila si Chinita ni ang hinintay ko. Ang kararating lang. Hindi nila alam. Ako pala hinihintay ni Chinita ni. Pero baliktad ang nangyari. Ayun o, naghintay ako sa labas. Siya galing sa loob. Ako nasa labas na. Si Raulo. Oh, ayan o. Nahintay ko siya. Ayan, biso-biso mga guys. Pag-ipalo naman kay Chinita ni. Ayan, may BFF. Ayan, ang happy-happy namin. Kasi sa loob ng 7 years dito, ngayon lang kami nagkita. Pero almost 15 years na kami hindi nakikita ni Chinita ni. Yan. Si Chinita ni guys ay kababata namin mula elementary hanggang nag-high school. Siya yung kaibigan ng kapatid kong si Chattervlog. Yan. Hanggang pagpunta niya dito sa abroad at saka nag-abroad din ako, kami ang naging close kasi araw-araw kaming nag-uusap, magkatabi matulog, etc. Lahat-lahat. Kami na talaga ang magkasama. Hanggang nag-decide na mapupunta ako dyan sa Hop-Hop, so siyang sumundo sa akin. So ayan na, nakarating na kami doon sa bahay ni Chattervlog. Habang naghihintay kami ng aming mga ichichika, nagmamarites kami guys. Tapos, masaya na malungkot, masaya kasi nakasama ko sila kahit malit lang ng panahon na pinagsamahan namin. Ngayon lang December. So, malungkot kasi nga kung hindi lang nagkasakit si Chattervlog, hindi kami magkita-kita. 'Di ba? Pero nagpapasalamat pa rin kami guys kasi naging mabuti-buti na ngayon ang pakiramdam ni Chattervlog. Hindi na masyadong sumakit yung tagiliran niya. Tsaka inshallah na sana lubusan na yung paggaling niya. Yung wala na siyang mararamdaman, yung tanggal na yung niya, paki-pray lang po kay Chattervlog sa paggaling niya, pag-recover niya. Yan si Chattervlog. Kakalalabas lang niya galing sa ospital. Yan. Masakit pa yung tagiliran niya. Buti na lang hindi siya naoperahan. Pero hindi pa namin alam kung ano talaga yung resulta ng examination niya. Kasi babalik pa siya ngayong next month by January. January nga. January 22 yata yung pagbalik niya sa ospital. So, more praying for Chattervlog sa pagkagaling niya. Sana na mawala na yung pain na nararamdaman niya sa tiyan niya. Kasi guys,
masakit daw yung ano niya, yung spleen. Kung sabi ng doktor, namaga yung spleen. Tapos may nakitang bukol daw dito sa likod ng spleen. So nag-decide ng doktor na ooperahan si Chatter, pero pag check dun sa heart niya, hindi kaya ng heart niya na maoperahan. So hindi siya natuloy ng operation. Ang ginawa ng doktor na imbis operahan siya, ikinimo siya. Yung tawag ni chemo guys, yun ang sabi sa kanya ha, na ang chemo daw, hindi lahat ng chemo, yung natatanggal yung buhok, hindi yung radiation ang gamit. Ang chemo nila dito antibiotic. Yung antibiotic sinasaksak sa dextrose para hindi masyadong masakit sa katawan ng pasyente. So yun ang ginawa sa kanya, dinaan sa dextrose yung pang chemo daw ang sabi, kasi sabi daw chemo eh. So pag yung sinabi na chemo, kinakabahan kami kasi nga 'di ba, alam nyo yung chemo tinatawag na parang baga lahat naman tayo siguro pag sinasabihan na magkikimo, tatakot tayo, 'di ba? Parang limited na yung buhay natin, parang may hangganan na talaga, 'di ba? Pero sana naman hindi naman ganoon kalala. So kasi nagre-recover naman si Chatter, lahat ng exam niya, lahat ng examination sa katawan niya, wala namang diferensya maliban na lang sa spleen na namaga. Yun. Pero yung bukol na nakita sa likod niya, wala pang direct na anunsyo yung doktor kung ano yun. Pero tinanong niya kung cancer ba daw, hindi. Yung sabi daw, hindi naman daw. Iwan lang namin kung ano yun. Kaya malalaman namin guys pag by January 22. Kasi, so yun ko guys, yun nga. Inshallah, this next month, magiging okay na si Chatter Vlog. So, maghihiling kami sa another prayer na sana natunaw yung bukol na nakita sa likuran niya. So, yun guys, yun lang ang hinihiling namin, na magiging okay yung resulta ng medication niya, lahat ng examination, napapasa niya. Sana yung bukol na sa likod niya, matunaw na sa pagbalik niya sa January, okay na ang lahat para happy at mapapatuloy niya yung kanyang obligasyon sa pamilya niya. At magiging happy na rin kami. Diba? Dalawang kasama ko, kay Annalie at saka kay Olive. Ayan. Sila yung kasama ko that day, first day ko sa Hukok. Yung daling araw guys, nagising na ako, alas 5 ng umaga, nagja-jogging kami. Hindi naman nagsabi ng jogging, kundi naglalakad-lakad.